Sige, patuloy tayo sa ating bloody confession na tayo ay nasa Article 18, 18. At ito yung incarnation ng ating Panginoon sa Kristo. At ang ating text ay mula sa Matthew chapter 1, verse 23. Sabi rito, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him, his name, Emmanuel." Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong patuloy na pagsama sa amin. Patuloy mong kami yung pinaglilingkuran mula sa pamagitan ng iyong mabuting balita. Patuloy mo kaming samahan at ipaganda ang aming puso na tanggapin ang salita na nagmula sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Ito aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. So, it will be a simple declaration ng actually, this is a gospel. Sabi, "Behold, the virgins shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel," which is ibig sabihin, God with us. So imagine this is the chosen people, Israelite. Sa panahon na ito, i-declare saan ang mabuting balita. I-declare na ito ng Old Testament pa. Pero pinaalala muli na ito ay mangyayari na sa ipapanganak na ang ating Panginoong Kristo, which is the incarnate God. Siya yung Panginoon na inassume ang pagiging tao. So isang mabuting balita ito sapagkat ang kanilang kalagayan ng panahon nito ay sila ay slave o under sila sa isang foreign power, which is the Roman Empire. So dapat ang ganitong mabalita ay so blessed sila. So parang gusto nila na mangyari na magandang balita na God with us. So medyo nagbigay sa kanila na hope na ang kanilang iniisip, when God is here, so lahat ng kalaban ng Israel ay dapat na matatalo na. Pero naalala natin, nung nagdumating si Kristo at hanggang siya sa lumaki, nanatili sila under Roman Empire. So paano naguguluhan din yung mga ibang religious leaders kasi yun ang kanilang ina-expect. Pero dahil nga itong mga religious leaders ay corrupt at sila ay nakikinabang din sa mga suhol at sa mga pangako ng Roman Empire, which is yung kanilang ang pangako ng Roman Empire is a Roman peace, Pax Romana. Pag-under sa kanila, secured kayo. Parang gano'n. At alam naman natin na hindi talaga. At sa kanilang pride, at hindi nila i-imagine na manatili silang slave kasi feeling nila superior sila sa ibang race. Ang feeling nila ay ma-restore yung time of King David kung saan sila ay superpower. At totoo naman, naging superpower ang Israel ng panahon ni Haring David at walang makakatalo sa kanya at talagang takot na takot yung mga bayan sa paligid nila. At pagdating ni Solomon, naging tanyag ang Israel kung saan marami na ang gustong makipag-alyansya sa kanya. So maraming gifts na dumating. Kaya yumaman ng gusto talaga si Solomon, siya ang Solomon ng panahon na yun. So yung ganitong heights ng power ng Israel ang nais nila makita nang matupad itong salitang ito, Emmanuel, na tunay nga sa kanila ang Diyos. Pero tandaan natin, sila rin ay sobrang religyoso at maski yung pangalan ng Diyos ay ingat na ingat nilang bantayan. So napakahuli parang di rin nila minsan imagine, paano tayo sasamahan ni Lord? Parang nakakatakot din. So confused sila, hindi nila alam kung totoo ba talaga ito o hindi. Kaya nakita nila sa Panginoon Kristo
hindi nila ma-imagine ito ay ang Diyos na mula sa langit. Simpleng tao, parang tipo walang power na to become a king, nakikipagsalamuha sa mga sinners, sa mga mahihirap, yung ini-expect sa nila, sa kanila makikipagsalamuha. Silang mga nasa power, pero hindi. At hindi niya rin kinokondemn directly ang Roman Empire. Di ba? May time na tinanong siya ng mga tao, nararapat bang magbayad kami ng buwis sa Roma, kay Caesar? Hindi kay Caesar, magbayad ng buwis sa kanya. Ano sagot ni Jesus Christ? Ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. So ang concern ng Panginoong Yesu Cristo is to God to be with them, and hindi nila na-realize that they need them. Totoo naman, nangangailangan talaga sila ng tagapagligtas ng panahon na yun. Pero hindi yung ililigtas sila sa kamay ng Roman Empire, kundi ililigtas sila sa kasalanan. So sometimes hindi nila na-realize they need a repentance from this sin. Instead of they need to be liberated from the Roman Empire. Kasi yun ang pinaka-popular sa panahon na yun. You have to be liberated from the power of the Roman Empire at i-restore ang kingdom of Israel. Which no, that's not the concern of Christ. Christ ang concern niya, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. So it makes sense na yung mga mga religious leader ay feeling righteous sila, so hindi nila kailangan na tagapagligtas. Righteous na sila eh. So, kailangan itong mga mahirap na ito. Yung mga tax collector siguro sila lang. So, hindi nila talaga kinikilala si Christ as Savior. So, ganoon nangyari. So, this is the good news na dapat maunawaan nila na despite of being holy God, ay sasamahan sila. At sa time na yan ay ang Panginoong Kristo mismo, ang Diyos mismo ang bababa sa kanila. Hindi nila naisip yun. Ang Holy God bababa para sa kanila. So this is how kanilang kaisipan na hindi nila maunawaan kung bakit ang Panginoong ang isang Diyos ay bababa. So this is ay ipapaliwanag ang Article 18 ng Verdict Confession saan bakit kailangan ang incarnation ng necessary incarnation ng God. Sige, tuloy tayo. Article 18, the incarnation. So then we confess that God fulfilled the promise made to the earthly fathers and mothers by the mouth of the holy prophets, Emmanuel, when He sent the only and eternal Son of God into the world at the time appointed. May nakatagdag panahon talaga dumating. The Son took the form of slave and was made in human form. So yung unang bahagi, fulfill the promise. Ito yung promise ng Diyos. Doon pa lang sa Genesis chapter 3 verse 15. I will put enmity between you and the woman, and your offspring. In her offspring, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So merong battle na mangyayari, at ang magigipaglaban sa enemy ay isang offspring mula sa inyo, mga tao. So hindi siya yung isang galing sa langit na parang superhero na babagsak sa lupa para maging hero, iligtas rin. Become ang offspring mula sa babae. Alam mo yung ganitong pangako sa kanila ay tinupad ng Panginoon. And sa Philippians chapter 2 verse 7, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So talagang kailangan niyang maging katulad natin, which is truly na siya magre-represent sa atin.
to live as a life na dapat mamuhay ang isang tao na pinili ng Diyos. Na ito dapat niyong gawin. Tingnan natin yung, the Son took the form of a slave and made in human form. Naalala ko lang, paano ba kinreate yung mga tao? Di ba kinreate sila sa bandang huli? Di ba? Una muna, di ba? God, walang form yung space, walang form. Na nagsalita ang Diyos, sabi niya, let there be light, nagkaroon ng mga forma at nagkaroon ng liwanag. Saka nagsimula na at create na siya ng langit, lupa, celebrate yung dagat. Yung pang-anim na araw, anong kinreate niya? Yung mga tao, which is huli. And paano pinorm si Adam? Pinorm siya from the dust to form into the image of the Creator. So napakagandang pasimula sa atin bilang tao. From dust to be created in the image, hiningaan ng Diyos para mabuhay. Tingnan mo yung nangyari sa Son. He took the form of the slave na tao. Which is ang tingin ng tao sa panahon yan, which is corrupted talaga. Diba lahat ng tao ay corrupted mula sa kapanganakan ay meron ng sin o may form. So tingnan mo, nung ginawa tayo, finorm tayo ng Creator to be in likeness of Him. Pero yung ating Panginoon Kristo, mula siya sa taas, wala siyang pinasimulan, hindi siya kinreate. Ang tinake niya yung form ng isang tao na siyang kinreate lang ng Diyos. Kita mo ganong humility yung binigay ng ginawa ng Panginoon Jesus natin para lang dyan. Tayo, ginawang special, inorma tayo ng Diyos. Tayo, si Jesus Christ na form siya sa corrupted na mga tao. Isipin mo yan, kailangan niyang gawin para lang sa atin yan. Kumbaga, ang ganda ng pagkakagawa sa atin sa umpisa, pero yung Diyos, ipinorm tayo kung saan yung naging pangit na forma natin bilang tao. So, hindi siya na-form as masasabi mo na ay, pag nakita mo, kakaiba tong tao nito. Hindi. Normal siya. Halos normal lang siyang tingnan. Katulad na siya kung ordinaryong tao ng panahon yun. Wala kang makikita sa kanya na kakaiba to call him na hindi siya katangkaran na, di ba tulad ng panahon ni Saul kung paano siya pinili. Kasi si Saul, siya yung halos pinakamatangkad sa lahat ng mga Israelita kaya napili siya. Stand out siya, nakikita siya pwede maging hari. Pero ang ating Panginoon si Kristo, take the form of ordinary man, hindi siya pansinin, pero ito yung kanya pinapakita. So, from the form of the highest form, pumunta siya sa form saan ay sa form natin which is na hindi nagugustuhan ng Diyos, which is corrupted. O gamat ang ating Panginoon ay walang corruption sa Kanya. Yun lang ang kaibahan sa Kanya. So, He was made in the human form. So, ganon ang ating Panginoon si Kristo. Just to represent us, He took our form which is corrupted despite na pagiging Diyos niya. At ang kagandahan lang, ang kaibahan lang sa Kanya, wala siyang kasalanan at malinis siya. And other than that is look ordinary, hindi siya kapansin-pansin, hindi mo siya masasabi, mag-stand out ng tao sa kunang tingin. So makita mo naman yung karakter ng Diyos pasimula pa lamang sa pagpili ng kanyang mga hinihirang. Si Saul, nireject ng Diyos kasi itong gusto ng mga tao, di ba? Binigay ko siya Saul sa inyo kasi ang katigasan ng ulo nyo, yung gusto nyo masunod. Pero nag-fail. Sino ang kinuha niya si David? Which is, hindi siya ang panganay, dapat ang kukunin kung magiging hari yung panganay, pero siya ang bunso. Wala naman siyang masyadong skill, kapangyarihan, o sabihin na natin, stand out sa kanya, ang kanya trabaho lang ay pastor. Which is the lowest form of ng isang trabaho, ng isang lalaki kung masasabi. Sa panahon nila, isa sa pinakamababang klase ng trabaho ay yung pagiging pastor. So
You can see the humility na pinapakita ng Diyos sa atin to take just the form of human. Then, truly, as a real human nature, with all its weaknesses, except for sin, yun ang kaibahan lang. Yung kanyang itsura sa human, ordinary, pero kaiba lang sa kanya. He is without sin. Bagamat sa panahon nila, maraming na mayroong sinasabing self-righteous, sila ay malinis. Pero truly, ang ating Panginoon lang ang tunay na walang kasalanan. Panahon na yun. Being conceived in the womb of the Blessed Virgin Mary by the power of the Holy Spirit. Without male participation. So walang nangyaring tulad ng normal na dapat magsama ang mga lalaki, may mate sila to form a human again. Pero siya ay galing sa Diyos at ang Panginoong Diyos ang pumorma, ang nagbigay, naglagay sa sinapupunan ni Maria, yung Panginoon. Ginamit ang kanyang flesh para siya ay ipanganak. And Christ not only assume human nature as far as the body is concerned, but also, excuse me, but also a real human soul. May human soul talaga siya. So, nakaramdam siya ng agony. So, yung kanyang will, alala nyo, yung kanyang will, nung mag-pray siya, na Ama, kung maaari ay alisin mo sa akin ang kupang ito. Pero hindi ang aking kalooban na masusunod, kundi ang kalooban mo. So, yung human will niya doon, hindi sabihin na nagkokontrahan pala ang will ng Diyos. Isa sila. Ang kalagayan ng panahon ni Kristo, he really assumed as a human, totoo na tao talaga siya, nakaramdam siya ng bigat, ng parusa na mararamdaman niya. So that pinray niya talaga yung bagay na yun. Kasi alam niya na napakahirap ng pagdadaanan niya. So siya na yan, Diyos, lalo na siguro tayo, hindi kakayanin ng ganung klaseng ng parusa na ibibigay sa kanya. So that is why yung totoo ang kanyang pagiging tao. In order to be a real human being. For since the soul has been lost as well as the body, at namatay siya, same thing as a human na mamatay. So Christ embrace or assume yung kanyang pagiging human ay namatay din siya. Pero ang Diyos din namamatay, pero as a human namatay. Okay? Huwag natin i-confuse yan. Pero tandaan natin, He is 100% man and also 100% God. Okay. Mas may papaliwanag yan sa next week, which is yung ang bagay. Dito lang tayo sa pagiging human ng ating Panginoon. Christ had to assume them both, human and God, to save them both together. Therefore, we confess against the heresy of the Anabaptists who deny that Christ assumed human flesh from His Father. It's totoo. Ginamit yung flesh ni Mary, yung kanyang child, to carry yung kanyang anak, Jesus Christ. That Christ shared in the very flesh and blood of children. So He take that flesh from human kasi meron talaga siyang human flesh. At hindi siya, meron kasi paniniwala ay hindi spirit yun, hindi si God ang namatay doon, wala yun. So may mga ganong katuruan, pero naging totoong tao siya. Talaga, He felt the pain of our, naramdaman niya yung pasakit, naramdaman niya yung lungkot, naramdaman niya yung hirap. So it doesn't make sense talaga na hindi siya hindi sabihin mo na hindi siya naging tao kasi talagang kailangan niya maging tao to feel those pain, feel the need, to feel the dependence sa Father at obedience sa Father. Kaya kailangan niya gawin yun. It's for us to represent us kasi hindi natin kaya.
Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that he might destroy the one who was power dead. That is the devil. This is Hebrew chapter 2, verse 14. Being a fruit of loins, di kaya yata nalagay yung verse niya. Tingnan natin. Okay. Being the fruit of loins, kasama pala yan sa confession. Loins of David according to the flesh, descended from David according to the flesh. Guys, seed ni David. The fruit of the womb of the Virgin Mary, born of a woman. So, pinanganak siya sa babae. So, don't confuse, sa babae lang talaga yung ginamit. In his power, kung mag-imagine ka, buti hindi ako Diyos, siguro kung nagkataon na kaisipan natin nung time na ito, pwede ba ipanganak sa lalaki? Kasi meron na nag-assume na pwede manganak yung mga lalaki. Pero sa US, meron ng ganung kaisipan. Which is, babae ka pero inassume mo lang sarili mo na lalaki inassume mo lang sarili mo na babae. Gano'n na tayo. So, you can see ng ginagawa ng Panginoon is not against something na hindi ko confuse tayo. Alala niya ito, pinanganak siya dito sa sinapungunan ni Mary, so pinanganak, which is manggagaling yung tagapagligtas o helper, kasi humihingi na ng help yung humanity. Kailangan na ng help kasi hindi nila kaya. Naisip ko lang, yung saan ba nanggaling si Abe? Paano ba siya ginawa? Pinatulog si Adam kasi napansin niya ni God na kailangan ng katuwang ni David. Hindi niya nais mag-isa. Kailangan niya ng katuwang. Ano ginawa ng Diyos? Pinatulog niya si Adam at pinuha niya dito sa tadyang, which is parang bahagi sa tiyan, to create Eve as here is helper. So, babae yun pero si Christ nanggaling din sa katawan ng humanity. Bring forth, ano yung naging role ni Christ? He become the helper of the helpless na kanyang bayan. So, bagamat masyado ko na siyang in-extend yung foreshadowing, pero makes sense. It's the foreshadowing. Isipin mo, noon pa lang, sumpisa pa lang, ganito na yung pag sa dating sa story, ganito na yung plot ni Christ, ni God sa gagawin niya. Nandun na nakikita mo na yung plot. Walang plot twist. Nandun na yun, naka-decide na ganito na mangyayari. So, umpisa pa lang sa pagsama ni Eve at ni Adam, in-create niya yung si Eve to be the helper of Adam. So same thing, Christ came from the body of a human, Eve, as Mary, to be the helper ng humanity. Di ba ganun din? So the plot is still. So nakita mo yung consistent ng Bible. Kaya hindi mo siya masasabing may contradiction. Bagamat somehow pwede kong masabi nila na na-extend ka na masyado yung metaphor para masabi. Pero may sense, di ba? Kasi yun ang plano ng Diyos talaga na isa-save niya. Simula pa lang saan manggagaling yung tulong. At nais niya, nasamahan talaga tayo. Simula pa lang. Isipin mo from the garden, sino kasama ng Diyos? Sinamahan ng Diyos si Adam, si Eve. At with our ending na tayo ay makakasama natin siya. So we have, yung plano niya, simula pa lamang, iyon na ang mangyayari. So, meron talagang will ang Diyos na tayo ay samahan. Hindi lamang dahil sa sinasamahan tayo para sagutin lang ating prayer. Hindi sasamahan talaga tayo physically.
So same thing, ginawa rin yan sa panahon ni Kristo. Diba? Nakakalungkot lang, hindi lahat nakaka-recognize na yung Diyos mismo ay bumaba at sasamahan tayo. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time come, God sent forth His Son, born of a woman under the law. So, save doon kay Eve, was to be, anong nangyari doon sa mag-asawa? Naging isa sila. At same thing, tayong tinawag kay Kristo ay magiging isa sa Kanya. So same thing din. May context of marriage doon kay Adam and Eve. Ganon din yung ginamit na context sa atin sa pagsama ni Kristo at ang kanyang bride, which is the church, at magiging isa sila. So ganon yung natin, which is ang kwento na nais na Diyos para sa atin ay tinupad niya at nagiging consistent siya pagdating sa huling araw. So, bakit tayo magdududa sa mga plano ng Diyos? Simulat pa lamang naisip niyo na yung gawin para sa atin. Isipin mo, di ba? Pagamat nire-reject natin siya, nire-reject sila natin, pero yun na yung plot, hindi na yung magtitwist, yun na yun. At yun na yung gagawin niya sa atin. The seed of David, yes, is the seed of David. The root of Jesse, the descendant from Judah, having descended from the Jews according to the flesh, descended from Abraham, having assumed descent from Abraham and Sarah. Binanggit talaga si Sarah sa kanya. And was made like his brothers and sisters, yet without sin. Ito lang ang kaiba. Na, ang pinanggalingan niya yung mga taong hindi perfecto, mga sablay din itong mga taong ito. Isipin mo, si David, a murderer. Si Judah, na alam naman natin na hindi rin perfect yung time nila, yung tribe of Judah. Si Abraham, na nagduda. Si Sarah, na nagduda. Diba? Ginawa siya. Pero sabi dito sa Hebrews chapter 2, verse 17, therefore, he had been made like his brothers in every aspect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sin of the people. Siya yung naging high priest natin. So yung role ng high priest ng panahon na yun, siya yung may dala-dala ng alay, which is a payment for the sin of the nation, panahon nila. I-aalay sa altar, yung blood is sprinkled, and the way na signal ng Panginoon na sila ay pinatawad. So same thing, ganun ang ginagawa ng priest. Christ assumed the humanity, ganun din. Naging pamagitan siya. Sino ang namamagitan ng panahon ng Israel noon? Ang tagapamagitan nila ay high priest to ask for forgiveness sa God. And ganun din sa prayer, high priest din yung nagdadala. So Christ become high priest sa lahat para sa atin. He took yung dala niya, yung alay. Ang matindi dito, hindi siya nagdala ng alay na hayop, hindi siya mismo ang naging alay para sa ating mga kasalanan. So that's why he must assume humanity to fulfill the role of the priest, yung dapat na rule ng high priest, na magdadala ng alay. Siya lang pwedeng mamagitan sa human at sa God. At siya rin ang naging alay, yung kagandahan sa ginawa. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every aspect has been tempted as we are, yet without sin. Hindi rin nakaligtas sa temptation si Christ. So, iniyakap niya lahat ng pinagdadaanan ng tao. Lahat ng panahon na yun ay dumaan din sa temptation, sa lahat ng mga pahirap. Di ba? Pinagdaanan ng Panginoong Kristo yun, nang siya
tinest ng Diablo, Satanas. Nagtagumpay ba si Satanas? Hindi. Yun ang perfectong tao na nag-represent sa atin. Hindi siya tinalo at hindi siya yumuod kay Satanas. Kasi nung tayo mag-fall, sabi nga, tayo ay kinreate into His image. Nung tayo ay nagkasala, ang kamukha natin, nagiging kamukha na tayo ni Satanas. Yun ang nangyari. So, we need to restore that, to alisin dyan sa pagiging kamukha natin sa Satanas. Ibabalik niya na tayo ay to be restored in His image. His image ng Diyos. Yun ang mission ng ating Panginoon Jesus Cristo. So this is how kaya kailangan niya to take that form to show us kung ano talaga ang dapat maging tao. Dahil sa panahon na ito, may mga excuses tayo. Hindi, tao lang ako Kaya ako nagkakasala. Minsan nagiging justification na espera natin yung pag-fall natin sa ating earthly desires Sabihin mo, okay lang, patawarin ng Diyos. Naiintindihan naman ng Diyos yan, tao naman ako. Tandaan mo, ating Panginoon si Kristo naging tao rin. So, hindi yun excuse hindi yun excuse, nagdadahilan ka lang, may excuse mo lang para gumawa ka lang talaga ng gusto mo. Sabihin mo lang na, hindi, tao lang ako, ganun talaga, nagkakasala. Sometimes, totoo naman na mayroon kang totohanan naman, madali tayo mag-fall into sin. Pero huwag mo naman gawing excuse dahil para lamang masundan lang yung earthly desire at i-excuse mo sarili mo pag may nanita sa'yo. Hindi, tao lang ako, ganun talaga. So, look Christ, dumaan din siya sa temptation pero hindi siya nagkasala. So we have to, totoo yun na hindi tayo pwedeng mag-depend sa sarili natin sapagkat yun na we can easily fall. But Christ, even in His human form, hindi siya nagkasala. Dala-dala niya yung mga bagay na maaaring magbabagsak sa Kanya patungo sa pag-ayod sa panunuksog ng Diablo, pero hindi bumobra ang Diablo sa Kanya. So, praise God, He's a human that we can depend on. Kasi siya lang mismo, siya lamang ang nagtagumpay sa temptation ni Satan. Tayo ay na-tempt. So, yun ang katotohanan. Na-tempt tayo ni Satan, kaya ito ang ating kalagayan. In this way, Christ is truly our Emmanuel, that is, God with us. Which is ang katotohanan. We praise God sa kanyang kabutihan at katapatan sa bawat isa sa atin inassume niya kanyang sarili to be asleep, just to be with us. Hindi siya nag-assume na tipong sipin mo na pwede naman siyang ipanganak sa isang hari para madali na lang makilala ng mga tao. O hindi. There's something about that na bakit kailangan niya mag-form into somewhat ordinary, someone na hindi kapansin-pansin, sapagkat hindi ito ang kanyang concern. Hindi niya kailangan magpasikap ng gusto. Tandaan natin, napapansin niyo ba yung ginagawa ni Kristo ng kanyang ministry? Hindi siya nagmamalaki sa mga ginagawa niya because he humbled himself. Alam mo, nagpa-pray siya sa Ama bago siya magawa ng miracle tulad nung nangyari doon sa pagpapakain. Nagpasalamat siya sa kanyang Ama. Saka siya nagbahagi. Nangyari yun. So mga bagay na yun, makikita ang humility ni Christ, which teaches us na maging mapagkumbaba rin tayo. Siya mismo ay naging nagpakumbaba bilang Diyos na nasa langit, ngunit ninais niya tayong makasama. In conclusion, God wants to walk with us. Ito yun. Alala mo saan tayo, siya naglakad kasama natin sa Garden of Eden.
In the cool of the day. Ang binanggit dun sa, di ba, in the cool of the day. Ibang translation, wind yun, in wind of the day. Basta, tawag dito, maganda yung klima sa lugar na yun pag maaliwalas. Walang tension, walang stress, walang toxic, basta maayos. Talagang cool lang talaga sila lalakad in the garden in order to be with us. But because of our first parents, alam naman natin, disobeyed God, despite na nandun sila kasama, no? They thrown out. So, nagkasala talaga sila, kailangan thrown out sila. And God did not allow them to return, and we start walking away from Him. So, naging kalagayan natin. Wala tayong kakayahan bumalik sapagkat pinurbid tayo na bumalik. So, ang ating direksyon, the whole humanity, ang direksyon niya ay palayo sa God. So, pag lumayo ka sa Diyos, ano ang magiging kalagayan mo? Kapahamakan, sigurado. Naalala niyo si Cain, nang pinaalis siya, di ba nagkasala siya? Pinaalis siya ng Diyos kasi tinanong siya, di ba? Anong sana kapatid mo, di ba? Minartyr niya si Abel. Nang pinaalis siya ni God, nagkaroon siya ng concern, paano ako pag nalayo sa'yo? Baka patayin ako ng makakita sa akin. Totoo yun. Malayo ka sa Diyos, pahamak talaga yung kautungan. Pero, you see the grace of God. Ito, murderer na to, Anong binigay sa kanya tanda? Sabi niya, warning. Sino man mag-lay hand sa'yo, sisingilin ko ng 10 times. So problema lang yung fear yung makikita sa kanya. So, despite of that, still, pinotektahan pa rin siya ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na pag napalayo sa kanya, mapapahamak talaga yung tao. Same thing, yun ang orientation natin. Palayo talaga tayo sa kanya. And ang sure tayo ay mapapahamak lang talaga tayo. We are starting to walk away from Him. But because of God's love and grace, He promised that He will redeem us by sending His Son, pinadala niya anak, that walk with us in the scorching hot sun. Pumunta ang ating Panginoon, dati tayo sa Garden of Eden, maganda yung klima, walang problema. Dumating yung Diyos sa atin, anong naabutan niya rito? Problema, matitigas na ulo ng mga tao gusto siyang patayin. So, see the difference between when God is walking with us in the garden, which is maayos, pero dito ngayon, ayun na lahat ng pwede mong masabing pangit ay makikita mo na. Diba? Mga tao ay may mga sakit. Iba gusto siyang patayin. Iba pinagbabalakan talaga siya ng masama. Merong talagang galit na galit sa kanya. So, it's not baliktad na environment yung kanyang nilakaran just to walk with us. Diyos na yan, nahilakad siya sa ating kalagayan na puno ng toxic, puno ng hatred, puno ng lies, puno ng murder intent. Isipin mo, yun ang nilakaran ng ating Panginoon para lamang tayo makasama. Walk the hot sun by taking the form of a servant. He felt our burdens, our grief, our hunger, our weakness, our pain. Naramdaman niya lahat yun. Diba? Umiyak siya dun sa Garden of Eden, sa Garden of Gethsemane. Yes, nakita niya. Tapos, kakapray niya ganun. Tapos dumating siya, nakita niya ang mga apostol niya, tulog. Bihira kayo. Grabe na yung iyak ko dun, tapos ganito lang madami. Hindi naman niya sinabi yun, pero
Frustrated si Christ sa panahon na yun. Diba? Sinabihan niya bago siya umalis ng mag-pray. Sabi niya, mag-pray kayo para hindi kayo matukso. Diba? Sinabihan, dinilinan niya bago siya nag-pray. Nung bumalik siya, ayun, tulog. Sabi niya, tapos sinabihan siya ulit, di ba sinabihan ko kayo, mag-pray kayo para hindi kayo matukso. Nangyari talaga kasama niya. So masakit ang ulo ni Christ sa panahon na yun, sa mga alagad niya. Totoo yun, frustrated si Christ. As a human, we are also frustrated sa mga bagay na nakita natin hindi nangyayari na ayon sa ating gustuhan. The same thing, naiyak si Christ nung makita niya ang kanyang kaibigan na namatay si Lazarus. Naawa siya na nakita niya yung kanyang sumusunod sa kanya, hindi niya hiyaang magutom kasi alam niya na gutom na yung mga tao na sumusunod sa kanya. Ang pagkain, pinakain niya. So the our grief, alam niya, yung pagsisigaw ng mga inalihan, ng sinasapian ng masamang espiritu ay humihingi sa kanya ng tulong kasi hindi niya kayang paalisin, hindi siya makawala. Yung bulag, sumigaw. Anong sinigaw ng bulag? Son of David, have mercy on me. Bakit ganun kaya ang hingin niya? Hindi niya sinabi direkta, Lord, tulungan mo ako, pagalingin mo aking mga mata. Pero sinabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Kasi ang kaisipan nila sa panahon na yun, pag may mga sakit at may mga differences ka sa katawan o inabilities, ay sinasabi ng society, may kasalanan ka. Okay ang mga magulang mo, kaya dala-dala mo yan. Kaya yun ang hiningi ng bulag. So, pinagaling naman. So, this is how Christ na samaan tayo. He felt our burdens, our grief, our hunger, our weakness, our pain, even our death. Naranasan niya yung kamatayan ng isang tao. Which is the time ang kamatayan is a weapon, lalo ng Roman Empire, to control everyone. Pag hindi mo kinilala si Caesar, patay ka. So ano ang i-respond mo? Minsan hindi ibinawas mo yung sarili mo, yung faith para Caesar para na mabuhay ka. But that's the time Christ died so that He may conquer o talunin ang kamatayan. He took our sin and shame so that God can forgive, so that we can walk with Him again. Nandahan na sa Garden of Eden, sabi doon, naglagay ng bantay para di makuha ang life. Hindi makarapit sa Tree of Life kasi yan magbibigay ng buhay sa kanila. Sa garden may Tree of Life, di ba, nandun. So, sinarahan yung gate ng garden na hindi sila makapalik. Kasi mayroong nakabanday na angel na may sword. But that symbol that Christ took that sword just to enter para sa atin sa Tree of Life. So, siya mismo yung sumalunod na para sa atin yung sword na yun na dapat tayo mamatay. He took our sin and shame so that God can forgive us so that we can walk again with Him in His dwelling. Jesus Christ who truly walked with us, and that's how He loves us, is truly our Emmanuel. That God was with us. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong patuloy na pagpaalala sa amin. As being human, totoo na mahina kami. At totoo na madali kami mag-fall sa mga panunukso na maaari namin na nakikita at makikita namin sa mundo ito. Ngayon, itong dahilan kung bakit ikaw bilang tao, so that you can represent us sa Ama, sapagkat hindi namin kayang i-represent ang sarili namin sapagkat kami ay weak and perfect at ang aming image ay na-distort. But Christ,
even being human, ay siya ay naging perfecto sa iyong harapan. Sinunod ang lahat ng iyong batas 100%. Namuhay na walang kasalanan. Namuhay na fully obedient to you, bagamat kahit naramdaman niya na mahihirapan siya at parang karanasan niya napakahirap na parusa na ipinataw sa kanya dahil sa amin. But he submit on your will na kami dapat ganun din bilang mga tao. Submit to the will of God. Maraming salamat, Ama, sa katapatan ng iyong anak. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sapagkat hindi mo in-spare yung anak na talagang ibinigay mo sa amin. Maraming salamat sa paghumaba ng aming Panginoon Jesucristo just to serve us. Let's imagine a majestic God, a very holy God in heaven, bumaba sa kanyang trono at i-remove his robe of his majesty, para lamang makasama kami and to take the form of a slave just like me and just like us. Kaya maraming salamat, Ama, sa iyong katapatan sapagkat hindi namin kayang gawin ang kanyang ginawa. Hindi namin kayang humarap sa Ama na hindi dahil sa Kanya. Hindi namin kayang i-represent ang aming sarili to be sa tagapamagitan namin mula sa Diyos at sa amin. Hindi po nagawa ito sa ang aming Panginoon Jesucristo. We cannot even offer our life or even sacrifice our life para lamang maging pleasing kami sa iyo. Hindi sapat ang aming buhay. Hindi sapat kung ano man meron kami. Hindi sapat kung ano man ang kabutihan na maaari namin lista sapagkat lahat kami ay kapos. Kinapos kami sa standard ng aming Panginoon. At maraming salamat sa iyong anak na siyang namuhay dito sa mundo bilang tao at na-meet ang lahat ng standard na yun just to us na kami ay kanyang mapatawad and to be His righteousness. Kaya ngayon, dahil sa patuloy naming paniniwala at sa kanyang ginawa ng Panginoon si Kristo, na kami ay nakikiisa sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, kami ay kaisa na sa kanya. Kami na ay naging worthy sa harap ng aming Ama dahil sa aming Panginoon si Kristo. Naging worthy na kami na kami ay lumapit sa Kanya dahil sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya tuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo kabutihan. Ito ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.